Hi Bishi! Welcome back uli sa shares ko to. Samahan niyo ako. Pag-usapan yung latest sa Senado. Kwento, kwela at chismis style. Alam nyo, minsan ang Senado parang scrambled eggs. Halo-halo pero exciting pa rin. Ngayon, habang nagluluto tayo, isipin mo yung mga nangyayari sa Senado. May mainit na debate, may crispy na arguments, at syempre, minsan may bitter na moments rin. Pero tulad ng breakfast natin, sa huli, may lasa pa rin at good vibes. Unang kwento, tungkol sa recent hearing sa Senado. Grabe Beshi, ang init ng atmosphere. Parang pritong daing, minsan crunchy, minsan medyo burn. Depende kung sino ang nagsasalita. At alam mo, may isang senador na parang itlog lang, laging smooth sa harap. Pero kapag pinokpok sa tanong, tahimik bigla. Kwela lang, pero ganun nga talaga minsan sa politika. Syempre, hindi mawawala yung blind item. Senador natin, may isa dyan kapag nakakamera, todo compose at seryoso. Pero off-cam daw, mahilig sa kape break at chika galore, kasama staff. Parang ikaw lang na diet ko no, pero may baon na chicherya sa bag. At Bishi, napansin mo rin ba yung mga trending memes tungkol sa kanilang facial expression habang nagtatanungan? Parang konting chismis lang, pero nakakatuwa. Yung tipong simpleng kindat o irap, boom, viral agad sa social media. Tapos, ito pa, may viral moment sa Senado. Yung tipong yes or no questioning na todo drama habang pinapalambot ko tong karne sa kawali. Naiisip ko minsan, simple lang ang tanong, pero parang plot twist. Yung parang spaghetti, kala mo, diretso lang. Biglang may ikot-ikot pala. At may isang blind item, Bishi. Alam nyo ba, may senador na super hilig sa soundbite. Yung tipong kahit simpleng sagot lang dapat, ginagawa pang pelikula. Para bang lahat ng linya, pang mimi agad. Sila talaga ang certified bida, kontrabida sa eksena. Tapos, ito pa, hindi nawawala yung insider chismis. May dalawang senador na hindi raw nagkikibuan off-season. Pero, pag naka-live na, ayon, sweet as halo-halo. Parang scripted, pero entertaining. Kaya, minsan, di mo alam kung debate ba talaga o teleserye ang pinapanood natin. Bishi, may isa ring senador na parang scrambled eggs sa umpisa. Ang ganda ng presentation, nakaayos lahat, pero pagtagal, medyo messy na at halo-halo. Pero kahit messy, masarap pa rin pakinggan, lalo na kung may paandar na punchline. Habang nagluluto pa rin tayo sa kusina, isipin natin, minsan ang Senado parang life natin. May crispy moments, may soft moments, at minsan medyo bitter. Pero sa huli may lesson at kwento sa bawat debate. Parang breakfast Bishi, kahit simple lang ang itlog at daing, pwede kang maging happy kung alam mong may magic sa maliit na detalye. Kahit simpleng asim ng suka o tamang timpla ng tuyo, parang Senado rin. Minsan, maliit lang ang issue, pero lumalaki at nagiging malasa. At syempre, minsan, kailangan mo lang magpatawa, magkwento, at enjoy ang mga moments. Kasi kahit sa politika, may nakakatuwa at nakakatawang parte rin. Hindi lahat, hindi lang puro init ng ulo. May halo ding good vibes. Speaking of itlog, Bishi, naisip ko tuloy, parang politika din yan.
May itlog na matibay, may itlog na madaling mabasag, at minsan, kahit gaano ka pa kaingat, may pumutok pa ring balita. Boom! Trending! Eto lately sa sinit, grabe yung mga eksena. Parang teleserye na may halong comedy. May isang senador na kunwari chill lang, pero may nagtatanong, aba, para kang nasa job interview ng BPO. Yes or no lang po. Huwag kang i-explain. Halaka, bishi. Akala mo, simpleng tanong. Pero pag sumagot ka ng paligoy-ligoy, mas lalong halata. Kaya kung ako sa'yo, stick to sunny side up. Diretsong sagot. Tapos, ayun na nga, habang nakatutok yung mga tao sa hearing, may mga netizens na hindi mapigilan ang comment. Ano ba to? Senate hearing o talent show? Sino ba next kakanta? Kwela rin yung mga reaction bishi kasi may gumagawa pa ng mimis. Yung isa ginawa pang parody na parang Pinoy henyo. Imagine mo ha, hawak mo yung board tapos ang word ay corruption. Sagot nung contestant, pwede bang i-define? Ayun, basher agad. Pero kung totosin, seryosong usapan talaga siya kasi pera ng bayan to, bishi. Hindi lang basta itlog na naipit sa kawali. Ang dami kasing nabubuking na gastusin na parang scrambled. Halo-halo, hindi mo na alam kung saan napunta at ang masaklap tayo mga ordinaryong tao, kahit simpleng pambili ng sibuyas at itlog, ramdam ang presyo. Kaya kahit biro-biro, damay tayo lahat. Ngayon, bishi, isipin mo habang nagbabalik tanaw tayo sa eksena ng sine. Para tayong nagluluto ng adobo. Matagal, maasim, maalat, at minsan may drama bago lumambot. Pero at the end of the day, sana maluto ng maayos. Sana hindi puro paikot-ikot. At syempre, may mga senador din na parang mantika. Kahit anong init sa kawali, steady pa rin. Steady lang, kalmado. Pero meron ding parang sili. Konting dikit lang, boom, anghang agad. Kaya exciting manood kasi hindi mo alam kung saan tatama yung anghang. Ngayon, kung may moral lesson tayo dito, bishi, ito na yon, sa politika man o sa kusina. Huwag kayong matakot, huwag kang matakot maging diretso kasi sa sobrang dami ng halo-halo, minsan, ang pinaka-fresh pa rin yung simple at totoo. Parang itlog lang yan. Kahit saan iluto, boiled, fried, scrambled, basta quality, goods na goods pa rin. Kaya habang niluluto natin yung ulam natin ngayon, tandaan, huwag maging overcook sa drama. Huwag hilaw sa katotohanan. Keep it sunny side up. Keep it real. Alam mo, bishi, sa simpleng itlog lang, ang dami ng kwento. May soft-boiled, may hard-boiled, pero bakit kaya pag laging bitin, parang feelings ng iba dyan, na hindi makaanim, na parang itlog na hindi paluto, hilaw pa rin. Tapos, ang itlog na sunny side up, ang social tingnan, pero aminin natin. Minsan, ganun din tayo. Presentable sa labas, lutang sa loob. Kaya, careful din, baka tayo ma-over easy. At syempre, bishi, scrambled egg ito. Ito yung tipong kahit gaano kagulo, mapapakinabangan pa rin. Kaya, perfect siyang paalala sa buhay. Kahit gaano ka ka-scrambled, ang araw mo, may chance ka pa rin mag-shine. Lalo na kung may asin at konting toyo ng good vibes. Ang pinaka-favorite ko, bishi, yung itlog na may partner. Omelette. Kasi dyan mo ma-realize mas masarap talaga minsan kung may kahati ka. Hindi lahat kaya mag-solo flight.
Minsan, mas okay may kasamang gulay o gulay na tao Yung tipong bland pero healthy sa'yo. Pero syempre, habang nasa kusina tayo, nagluluto, hindi natin maiwasang maisip sa Senado. Kaya, sino na naman ang nasunog? Kasi, di ba, Bishi, bawat hearing, parang palengke, maingay, mainit, at laging may nag-aaway kung kaninong paninda ang sariwa. May mga senador na parang tuyo, kahit saan haluin, sumasama. Meron din na parang bawang, laging nasa gitna ng gulo, pero kung wala sila, mapapanis ang luto ng usapan. At syempre, may mga senador na parang bitsin. Hindi mo kita, pero ramdam mo yung asim o alat ng banat nila. Minsan nga naiisip ko, Bishi, kung yung hearing sa Senado ay parang sabaw, aba, sigurado akong sobrang alat na. Ang daming paipal, ang daming pasigaw. Yung iba, parang kalderetang walang atay. Kompleto sa kulay, pero kulang sa laman. At ito na, Bishi, usong-uso yung tanungan. Yes or no lang po. Grabe, parang nagluluto ka ng itlog. Diretso tanong, mababasag ka ba o hindi na? Walang paligoy-ligoy. Diretso preto. Minsan, may pasabog na parang mantikang tumatalsik habang nagpipreto ka. Hindi mo inaasahan, pero ayan na, kumakalat na sa balita. Kaya tayong mga netizens, parang nagbabantay sa kawali. Abangers kung may matatalsikan ulit. Kaya lesson natin habang nagluluto at nanonood ng mga eksena nila, huwag masyadong ma-stress kasi at the end of the day, mas panalo pa rin yung may mainit na ulam sa pagkainan kaysa mainit na debate sa Senado.